spoke, he would be the chosen one. Or did his people know that a cloud of smoke would someday lead them home? Sometimes God will speak through a flash of flames or pillars in the sky, but at times His silence fills our days, leaving us to wonder why. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time. No right away, clearly to see. Sometimes we never get those parts it sees. The lead us from the shore is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the If I had my way, there would come a day with a never-ending dawn. No more mournful sighs in the dark of night as I wonder where He's gone. I would never see how His mercy reigns beneath the cloudless sky. There would be no need for healing grace to comfort when we cry. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time. No right away, clearly to see. Sometimes we never get those parts it sees. The lead us from the shore is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the Lord. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time. No right away, clearly to see. Sometimes we never get those parts it sees. The lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the Lord. But there is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the Lord. Ko'y hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagkuha sa atong mga Biblia, and let's open our Bible to the Gospel of John.
chapter 6, the fourth book in the New Testament. Magbasa ta diha sa verse 66 to 69. John chapter 6, verse 66 to 69. Ang pulong sa Diyos nagingon diri sa atua. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Verse number 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Magampo kita. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong karong hapon. Father in heaven, we thank you so much for this time nga gihatag nimo sa amo nga kami Lord makasimba na pud ug makapaminaw na pud sa imong pulong. Salamat Amahan sa kadaugan kaganinang buntag bisan pa Lord sa isa ka Kristohanon nga nagsunod sa tubig sa bautismo. Salamat kay Lord for her obedience. I pray Lord ikaw maga-bless and ikaw magatabang kaniya sa nga magtubo siya. And karong hapon Lord among ginapangayo ang imuhang presensya ug ang imuhang panalangin samtang kami Lord maminaw sa imong pulong. Please Lord paglihok sa among makasing-kasing panalangini ang mensahe nga imuhang giandam karon. Gamit ako sa pagwali sa imong pulong. Puna ako sa balang espiritu, tagay ko kaalam, tagay ko Lord God, o kadasig Ginoo nga magwali sa imuhang pulong karon. Father God, itugyan namo sa imo ang amuang service karong hapon. We pray that you will give us victory, Lord. O kining tanan Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Now ang mensahe karong hapon mga kaibigan, importante kayo. Kay daghang mga tao gauna-una sila nga kung dili sila mo kuan sa Ginoo, muduol sa Ginoo, nagunaw sila nga napa sila lain nga madtuan. Pwede mautana nabay mga balik ko na kung pangutana ko siya. Nabay panahon sa inyong kinabay magalang akong asa wala ka kay baloon sa imong buhaton nimo, wala kay balo kisay tawagan nimo, wala kay balo kisay daganan nimo. Maybe it was after nawad-an kag trabaho, or maybe may gala sa breakup, or maybe mga igsoon na tagaan ka og bad diagnosis sa doktor, or when life just felt empty. Nakaunaw na ba kay may asa man kumudagan? Kisa may duulan ako, kisa pwede na ako maistoryahan sa ako ang mga sa akong problema karon. Let me ask you a question. When life falls apart, where do you go? Kung mahugno ang imong kinabuhi, asa ka mo adto? You know, na mga ubang mga tao, they go to social media. Diyan nila lingawon ang ilang kaugalingon. Na mga uban mo ato sila sa ilang mga friends. Na mga uban may gala ba no? Kay mupalit sila og ilimnon, unya mag-inom sila, dili ba? Kana ang ginabuhat sa uban nga mga tao. But here's the deeper question that echoes into every soul. Kung dili ka muadto sa Dios, where will you go? Nayo sa kastorya mga igala, kaning nayo sa kabatanon ba nga hiker. Nayo sa kabatanon mga igsoon nga nag-hiking siya dito sa usa ka bukid. Now, sa iyang pag-hike, na siya mapa, na siya GPS, na siya pagkaon, na siya tubig dala. But along the way, he thought nga makakita siya og shortcut, no? Diya sa bukid. So, he decided nga dili niya subayon ang katong dalan nga iyahang nga iyang gilakwan niya. So, he started to rely on his own opinion or in his own self mga igsoon. At first, sa iyahang pagkuan niya, sa iyang pagpadayon og kanang lakbay or kanang suroy, murag okay pa siya sa sugod. But soon, katong yang GPS ba, nawala ang signal. Nawala ang signal sa yang GPS. Unya, ang dalan nga iyahang ginalakwan karon murag nagsugod na siya nga murag dili na siya kanang familiar. So nagsugod na siya og kabalaka. Nga naman, murag lahi namang gini nga dalan ni. Now nakakita siya mga igsoon og kanang sapa. So nagunaw-una siya, sundo na ako ang kaning sapa. Basin mao ni siya mo tultol sa kuha sa tama nga agyanan. But mga igsoon, ang katong sapa nagtultol sa iya dito sa kakahuyan. So ang nahitabo mga igsoon kay nagka miserable.
Nagsugod na siya kataranta, nabalaka na siya, nahadlok na siya, hangtod mga igsoon ang temperature dito sa lugar nga iyahang gilakwan ning drop down na. Napanik na siya, and then fast forward ta. Naay search team nakakaplag sa iyaha. Unya, nakita siya sa mga search team nga nangurog, namugnaw, dehydrated ug halos wala na siya panimuot. Hapit na siya mamatay. Hours later, sa dihang kuan, hapit na siya maka-recover, gipangutan na siya. Nga naman nga wa nimo gisubay ang katong agianan, katong dalan. Ang iyang gisulti mga higala sa ilaha is mo ni siya, wa mo ko gahuna-huna nga ako nang inahanlan kog tabang. I thought I could find my own way. Naguna-una siya nga mahandle lang niya iyang kaugalingon. Naguna-una siya nga dili siya kinahanglan og kanang tabang. Kay naghuna-una siya nga kaya lang niya dalhon ang iyahang kaugalingon. Ang nahitabo mga igsoon nawala siya. Hangtod nga nakita niya ang iyang kaugalingon nga kinahanglan day siya og kaning tabang. Kay balo ba mo mga higala nga ang story aning usa ka batan-on nga lalaki nga nag-hiking dito sa kabukiran isok mo ni siya ang picture sa kadaghanan nga mga tao karon. Dili lang sa mga dili luwas, kundi apil pod sa mga luwas nga mga tao. Daghan sa mga tao karon ug sa mga Kristiyanon nga biyaan nila ang dalan. Tama? I-ignore nila ang guide. They prone to wander from God, thinking nga mahandle nila ang kinabuhi sa ilahang kaugalingon. Unya, maguna-una sila nga ma-figure out nila ang ang ilahang kinabuhi sa ilahang kaugalingon nila nga kaalam. But sooner or later, they all come to that moment where they realize dili di ay nako ni mahimo kung walay tabang. Dili ba? Amen? Usay manggo kita maguna-una ta bano nga kita kaya na ako ni ana kay kana naging usahay hunahuna na to nga brighta, natay mga maayo nga mga idea, natay mga gamit, and usay maguna-una ta nga murag dili na nato kinahanglan ang uban nga mga tao, dili na nato kinahanglan ang Ginoo kay mahandle lang nako. Kaya nako dalhon ang ako ang kaugalingon. But later, kung makita nato nga murag lala na ang atong kinabuhi, diha nato ma-realize nga kinahanglan dahil kog tabang sa Ginoo di ay. Diha nato ma-realize may nga kung mulala na ang atong kahimtang nato, diha nato masulti nga kung wala ang Ginoo, magsalig lang ko ani mga butangan ni, wala gyud ay. Dili gyud ay ko makalahutay, dili gyud ay ko maka-survive. Amen? So, ang kaninga question, mga higala, maupod ni ang gipangutana ni Hesukristo diha sa iyang mga disciples. Kay kaninga panahon, si Hesukristo nagtudlo siya sa iyang mga tinunan. Now, daghan sa mga tao wala nakadawat sa iyahang pagtudlo. Because for them, lisod siya tunlon. So, daghan sa iyahang mga disciples ning biya. And then, katong nanghawa na sila, ninglingi si Jesucristo sa iyahang mga tinunan, unya gipangutana niya ang iyahang mga disciples pod, ana nga pangutana, will you also go away? Og ang gitubag ni Peter diha kay Jesucristo, Lord, asa man daw mimo adto? To whom shall we go? Naaman sa imuha ang mga pulong sa kinabuhing dayon. Amen? So na-recognize ni Peter nga wala na ilaing maayong kaning kwan daghanan namo sa among kinabuhi kung dili ikaw lang Ginoo. Lord, kung dili mi mudagan sa imo, asa man daw mi moadto? Pareha gyapon na sa imo karon mga higala. Kung dili Ginoo ang imong daganan nimo sa panahon nga naa kay panginahanglan, asa man daw ka moadto? Kisa man kuno daganan nimo? Do you think kana mga butang o mga tao nga nasa imong hunahon may higala makatabang na sila sa imuha? Dili mga igsoon. Amen? So, tagaan tamog tulo ka butang karong hapon. Una sa tanan, people walk away when it gets hard. That's point number 1. That tanawan niyo din si John chapter 6 in verse number 66. John chapter 6 in verse number 66. Ang pulong sa Diyos nag-ingon diri sa atong mga higala, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Nakita niyo na, ang mga tao
mingbiya. Ningbiya sila kang Hesus Kristo. Kano sa sila ningbiya kang Hesus Kristo? Kano sa sila ng lakaw? Sa dihang lisod na. Amen. Now, si Hesus Kristo bago lang naghatag sa ilaha o kanang pagtulunan. Ang gihatag nga pagtulunan ni Hesus Kristo sa ilaha, lisod. He spoke of eating His flesh and drinking His blood. Kung sa may butas-butas na, Pastor, it speaks of sacrifice. It speaks of service. Mao na ang punto sa ato ang Ginoong Hesus Kristo, mga higala. Now, dili nila na matake, dili nila na mabuhat. For them, it was offensive, confusing, and uncomfortable. Na kung maghisgot lang bahin sa milagro, ganahan sila sa milagro. They love the miracles. Nasaksihan nila ang katong 5,000 nga gipakaon ni Hesus Kristo. Yes, ganahan sila ato mga higala. They love the excitement. Nakita nila nga si Hesus Kristo nag-ayo siya og mga demons, mga igsoon. Nag-ayo siya kanang tao nga nasulan og kanang demonyo. Ganahan sila magtanaw na. But when Jesus started talking about sacrifice, surrender, and deeper commitment, nanglakaw sila. Kaya balo ba mo nga no? Because they were following Him for what they could get, not for who He was. Iyon ana kasagaran sa mga tao pud karon. Kung ang ilang gusto maigala, kana lang mga panalangin, ang gusto lang nila maigala nga madawat, kana mga panalangin, mga milagro, ingon ana. Pero kung sila, tagaan na sila og assignment sa Ginoo, tagaan sila og kanang mando sa Ginoo, nga mga lagad sila, mag-sacrifice sila para sa Ginoo, dili sila mubuhat ana, mu-walk out sila. Sama gyapon sa mga tao diri mga igsoon. Some people love the blessings of God but not the burden of following Jesus. No? Amen? Ang gusto lang nila, panalanginan sila. Pero dili sila gusto mga igsoon mo sacrifice para sa Ginoo. Higala pwede mangutana sa inyo, ingon ana baka pud sa imuhang kinabuhi? Gusto lang ka panalanginan sa Ginoo pero dili ka gusto musunod sa Ginoo? Gusto lang ka makakita og milagro pero dili ka gusto mo sacrifice para sa Ginoo? Gusto lang ka mga higala, no? Makasaksi sa gahom sa Ginoo, pero dili ka gusto mga lagad sa Ginoo. Naiuban nga mga Kristohanon nga ingon ana sila. They just want to be blessed by God, but they don't want to serve God. Hello? You know, when speaking of Matthew chapter 6 verse 33, they love that first part of verse 33. But that second part sa verse 33. And all these things shall be added unto you. Pero dili sila ganahan anang first part sa verse 33 sa Matthew chapter 6, mga higala, nga kung asa si Hesus Kristo nagsulti siya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nag-gets ninyo? Kung maghisgot na bahin mga higala sa kanang verse sa Deuteronomy chapter number 11, ang gusto lang nila madunggan kanang blessing. Pero dili nila mga higala gusto buhaton ang condition para ang condition sa panalangin. Because the condition aron i-bless ang tao sa Ginoo, dapat siya mo-obey sa Ginoo, tama? Ganaan sila blessing pero dili sila gusto mo-obey. Ganahan sila mga higala nga tagaag milagro sa Ginoo pero dili sila gusto mga higala nga kanang sundo nila, unahon nila pagpangita ang gingharian sa Dios. Muna daghan kayo sa mga tao mga higala pag ang hisgutan na kay pagpangalagad sa Ginoo, pag-surrender sa ilang kinabuhi diya sa Ginoo, mubiya sila. Ikaduha. Amen. Now, what happens, mga igsoon, panalitan, kung ang imong prayer, dili siya kanang dunggon o tubagon sa Ginoo? Will you go away? What happens, mga igsoon, paminaw? What happens when God says no to you? Or kung ang Ginoo musulti siya sa imo, not yet. Mubiya ba ka? Hello? Kay balo ba mo mga higala, diha nga panahon daghan sa mga Kristohanon ang manglakaw. You know,
kung ato ang tagaag illustration ni ba, murag ingunani ba nga, ikaw, mga igsoon, ganahan ka sa idea ng gym, kaya nga naman, kung mag-gym ka, kuan ka, healthy ka, maporma ang imo ang lawas nimo, pero dili ka ganahan mag-workout. Nakuha ninyo na siya yung nana? Ganahan ka sa idea, uy, gwapo ng gym do, kaya nga naman, mahimo kang healthy, kondisyon nimong lawas, dili ka sige hangakon, dili ka dali ka puyon, taas ang imong stamina, dili ka, kung panahon nga magtrabaho ka, dili ka magsigi og duka, kondisyon nimong lawas, ingon ana. Pero, ang required mga higala, para maangkon nimo lang ingon ana, nga kondisyon sa imong lawas, kinahanglan nimo nga unsa man kinahanglan ka mag-workout. So naay mga uban, mga 1 week lang sila, pero dili sila kaabot og kanang isa ka bulan. Muhunong sila. Nag-guess ninyo? Murag ingon na ba? Gusto lang nato hisgutan ang kanang result ba? Ang result, ganahan ta maminaw sa result, pero dili ta gusto mga higala mubuhat para makuha nato ang ingon ani nga result. Nag-guess ninyo? Mo na nga daghang mga Kristiyanong galaway-laway na lang sila. Igo na lang sila sa pagpangandoy. Kaya nga naman, gisaaran na gani sila sa Ginoo, kani ang ihatag sa Ginoo sa ilaha, pero ang problema dili sila willing mubuhat. Number 2, si Jesucristo nangutana, will you also go away? Na sa verse number 67. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Kana siya may gala, kay personal na siya nga pangutana. Si Jesucristo wala lang siya nangutana, wala siya nangutana sa kinatibukan, wala siya nangutana sa, in general, sa mga tao. He turns to his closest friends. Kay kato sa diha nga nag-walk out ng katong daghan nga mga tao, he turned to his disciples, ug tagsa-tagsa nila mga gala, gipangutana niya, unsa man kamo, mukuan pod mo, mulakaw basad pod mo? Mubiya pod mo? Napansin ninyo mga igsoon nga wala sila gipugan sa Ginoo. Wala sila gipugos sa Ginoo nga magpabilin. In fact, mga igala, wala gilower ni Jesucristo ang bar. Wala niya mga igala giusab ang iyang teaching niya. Usay ba no, yung nanang ginabuhat sa uban nga mga preacher para dili malaim, dili manghawa ang mga tao diha sa ilahang congregation, ilahang i-adjust ang ilahang preaching because they don't want the people to be offended. Muna daghang mga preacher may galapisan sila in-compromise sa pulong sa Diyos. Higala paminaw mo, if din sa atong simbahan, mo compromise ta sa pulong sa Dios, ako mo adjust sa ako ang sa ako ang pagtulunan, sa ako ang ginawali sa inyo ha. Ang atong simbahan magsugo ni siya og kamatay. Ug dili na ni siya panalanginan sa Ginoo. Importante mga igala sa atong kinabuhi, no, nga kung atong madunggan ang pagtulunan sa Dios, ato ang i-align ang atong kinabuhi sa pulong sa Dios. Nakuha ninyo? Kita ang maghimo og adjustment. Kita ang mag-usab. Dili paminaw mo magigala, dili nato usbon ang pulong sa Dios. So kung ikaw makadungog kag pagtulunan gikan sa pulong sa Dios, unya wala ning subay ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios, kinahanglan ikaw ang mubag-o sa imuhang binuhatan. Nasabtan ninyo? Dili nato usbon ang pulong sa Dios. Kung makadungog tag mga pagtulunan dinhi nga makaayos siya, kay makaayo man gyud ang tanang pagtulunan gikan sa pulong sa Dios, kinahanglan atuwa siyang dawaton og ikinabuhi. Nasabtan ninyo? Amen? Kay kung dili nato mga higala i-apply og buhaton ang pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, kita lang gihapon ang malaglag. Kita lang gihapon ang madaot. Kita lang gihapon ang dihado. Amen. Higala pamina mo, wala giusab ni Jesucristo ang iyang teaching. Gitest ni Jesucristo ang mga tao, ang iyang mga disciples kung kinsa gyud sa ila ang tinuod nga nahigugma sa iyaha.
Kaya ang tao nga tinuod na higugma sa Ginoo, sundon man niya unsa ang tinguha sa Dios para sa iya. Sundon man niya ang mga mando sa Ginoo. So ang Diyos wala siya nagapugos sa tao because love that is force is not love. It's control. And Jesus is not in the business of manipulation. Amen? Free will. Ang ato ang paghigugma sa Ginoo. Kung pilion nimo nga higugmaon nimo ang Dios, sundon nimo ang iyang pagtulunan. Bisag lisod siya sa imuha, bisag lisod siya mga higala or kanang bugat siya sa imong paminaw. Dawato nimo. Because you love God, you have no problem unsa ang gitudlo sa Ginoo sa imuha ug unsa ang iyang ipabuhat sa imuha. Nabatay ingon ana nga attitude sa atuang kinabuhi mga higala. Kay sa tinuod lang hangtod karon ginapangutana gyapon ni sa Ginoo nga pangutana. Sa tuwa, will you also go away? Will you also go away? Mubiya ba sad bud mo para sa uban? Gibiyaan nila si Kristo. Nga naman di nila matulon ang doktrina nga gihatag sa atuang Ginoo. Dili nila matulon ang giwali ni Kristo sa ilaha. Kaya balo ba mo no? Nga naay mga panahon biya sa dili po sa atong simbahan nga nagwali ko sa inyo sa pulong sa Dios, naay mga uban dili sila kadawat o katulon sa giwali sa alagad sa Dios. So ang pangutana, will you also go away? Para sa gibuhat sa uban nga mga tao nga nagsimba diri nga sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Dios, wala nila nadawat ang pulong sa Dios o naghawa sila. Don't do that mga higala. Kung tinuod ang ato ang gugma para sa Ginoo, paminaw dawato nato bisag unsay itudlo o ihatag nga mando sa Ginoo sa atoa. Ug sundo nato na. Amen. Ikatulo, only Jesus has the words of life. Only Jesus has the words of life. Daghang naghawa, daghang ningbiya kang Kristo tungod sa iyang teaching. Nga naman, ang gusto ato nila kay panalangin lang. Gusto lang sila libre nga pagkaon. Gusto lang sila may galaog. Gusto lang sila may galaog milagro. Pero sa diha nga si Kristo naghisgot na bahin sa sakripisyo, bahin sa pagsunod, bahin sa commitment, ingunana nanghawa sila. Ang nabilin 12 na lang. Kinsa tong 12? Katong mga apostoles. Ning tanaw si Kristo ato sa ilaha, gipangutanan sila. Point number 2 na to. Will you also go away? Unsa gitubag ni Kristo? Unsa gitubag ni Peter mga higala? Ang gitubag ni Peter kay Lord, to whom shall we go? Tanawon niyo in verse number 68 and 69. Tanawon today. Verse 68 and 69. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Asa man dami mo adto? Amen? Thou hast the words of life. Verse 69. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Nangingon si Peter Maygala, well, kung dili mo dagan sa imo Lord, wala may padulngan. Wala na. Ikaw lang ang pwede na mo daganan. Ikaw lang ang pwede na mo duulan. Kay nasa imuha ang mga pulong sa kinabuhing dayon. Nasa imuha ang kinabuhi. So kung dili mo duol sa imo, dili mo adto sa imuha, mamatay mi. Amen? Tama si Peter. Sa diha nga ang uban ning walk away, si Peter nagpabilin. Wa siya nagsulti, di mi pwede Lord, we can't go. Pero nagsulti siya may gala, dili mi mubiya. Dili mi mubiya sa imo because no one else has what you have. Wa na ilaing tao, wala na ibutang diri sa kalibutan nga kung sa inaasa imo ha Lord, naapod sa ilaha. Wala na. Ikaw lang ang naingon ana. Ikaw lang, naal lang sa imuha ang kinabuhing walay katapusan.
So sa diha nga gipangutana sila ni Jesucristo, will you also go away? Ang gitubag ni Peter, Lord, kung mubiya mi sa imuha, asa man daw mi mangadto? Pwede mangutana sa imuha o usa ka personal nga pangutana? Kung muundang ka og simba, kung muundang ka pangalagad sa Ginoo, kung mubiya ka sa Ginoo, asa man daw ka moadto daw be? Sige daw be. Asa man daw ka moadto? Kay balo ko asa ka moadto. Ang uban moadto sila sa kalibutan. Hello? Mao na real talk dira. Ang uban moadto sila sa kalibutan. Higala sultihan ta mo ang kalibutan nagsaad siya pleasure but it leaves you empty. It offers thrills, but it gives you regrets. Siguro kung muadto ka sa kalibutan, makaangkon kag mga followers, musikat ka, siguro makakwarta ka, but you will lose your soul. Kung sa giingon ni Jesucristo, what does it profit a man if he shall gain the whole world, but lose his own soul? Sige daw, kung dili ka muadto sa Ginoo, asa man daw ka muadto? Ang uban mo sa kalibutan. Agwapo sa kalibutan, dibo. Malingaw ka. Nadira ang mga kalipay. Malimtan nimo ang problema, tinuod na igsoon. Malingaw ka sa kalibutan. Pero it will leave you empty in the end. Mahimo kang miserable. Wa ko'y nakita nga Kristohanon nga sa diha nga nimbiya siya sa Ginoo nahimong nindot ang dagan sa iyang kinabuhi. Wa ko'y nakita higala. Wa jud ko'y nakita. Busa ayaw ninyo na suuna. Kung unsa ang imuhang ginaatubang karon sa imong kinabuhi mga igsoon pananglitan no. Pananglitan karon nagpait ka, naglisod ka, pero naa ka diha sa Ginoo, naa ka diha sa kabubuton sa Dios. Pero gisulayan ka ba sa Ginoo? Ayaw og hawa dira. Ayaw biyai ang Ginoo. Kay pangutanan ta ka, kung biyaan nimo ang Ginoo, sige daw be. Kung biyaan nimo ang Ginoo, asa man daw ka moadto? Correct ba? Sa kalibutan? O sige adto kalibutan. Tanawan ng mga uban nga Kristiyano nga niadto kalibutan. Tanawang ilang kinabuhi, tanawa ilang mga dagway, tanawa ilang mga itsura, tanawa ilang lifestyle. Tanawa sila may gala. Makita nimo nga dili sila malipayon. Hello, nalingaw sila, pero di sila malipayon. Lahi man ang nalingaw ka kaysa ka nang malipayon ka. Hello? Kay kanang kalingawan, kadyot lang mana. Kadyot lang. Kanang kalingawan yung people, kadyot lang na. Dili na kanunay. Kanang kwarta nimo nga mo'y gamito nimo para maglingaw-lingaw ka, kadyot lang na. Di na magdugay oy. Ikaduha, asa man daw ka moadto? Panalitan biyaan nimo ang Ginoo. Biyaan nimo ang Ginoo kay na-discourage ka karon. Biyaan nimo ang Ginoo kay wa kay kwarta karon. Biyaan nimo ang Ginoo mga igala to kay nagpait mo karon. Biyaan nimo ang Ginoo kay dili bayo ang imong panginabuhi. Biyaan nimo ang Ginoo tungod kay natanggal ka sa imong trabaho. Sige daw be, asa man daw ka moadto gawas sa Ginoo? Sa imong kaugalingon? Kanang ikaduha, sa imong kaugalingon? Moadto ka sa imong kaugalingon? Musalig ka sa imong kaalam? Una-unahan ninyo mga igsoon, paminaw mo, tanawan ko ninyo, ang inyong kaalam limitado. Musalig ka sa imong emosyon, ang imuhang pagbati, dili kasaligan. O parte sa kaluwasan, di po nimo maluwas ang imong kaugalingon. Hello? Kung nasamaran ka, dili nimo pwede tambalan ang imuhang samad. Lahi ang makatambal sa imong samad kanang kasing-kasing nimo ba nga nasamad bitaw no? Lahi ang makatambal ana. Kinsa pasto? Si Jesucristo gyapon. Nga naman great physician man ang atuang Ginoo Jesucristo. So asa ka moadto? Kung biyaan nimo ang Ginoo sa kalibutan, asa ka moadto? Sa imong kaugalingon? Asa ka moadto? Sa reliyon? Reliyon nga walay relasyon? Diya sa Ginoo? May mga taong may hingala ba nun? Nagsalig sa ilang church attendance. Sultan na may hingala, ang church attendance dili na siya enough. So, man ang church attendance, wakay relasyon sa Ginoo. Sige daw, be. Amen? Na yung mga taong may hingala nga, mauna ilang ginapanghambog lang. Wala sila'y pakyas
sa church attendance. Kada Domingo lagi. No? Magsimba sila. Pero diha sa ilang kasing-kasing, wala pa sila relasyon diha sa Ginoo. Useless mga igsoon. Kanang ginabuhat bitaw sa uban, mao na ang giingon ni Apostle Paul. Dali lang, adto ta kadali sa Romans chapter number 10. Romans chapter number 10, may gala. Let's go there quickly. Romans chapter number 10, nga naay mga tao nga grabe sila ka mainiton sa ilahang relihiyon, sa ilahang pagsimba, pag-alagad, pero tanawa, gingon din sa Bible in Romans chapter number 10, in verse number 2. Gingon ni Pablo, for I bear them record. Ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila kadunay kasibot sa Dios, na sila zeal sa Dios, na sila kainit diya sa Dios, but not according to knowledge. Verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kita ninyo na, dagang mga tao ba nga, sincero gid sila sa ilahang ginabuhat nila. No, mukamang pa sila gikan sa pultahan, padulong dito sa altar, dili ba no? Mukamang sila magluhod. Amin nila dawaton sila sa Ginoo. Unsa ba ng pagkareliyoso sa usa ka tawo may ganang way relasyon sa Ginoo? Amen. Importante ang tao muduol gid sa Ginoo. Ikaw pat. If you don't go to God, where will you go? Ikaw pat. Asa man? Wala na. Naapa ba? Wala na may gala. So ang mahitabo, you will be lost. Mawala ka. Daghag mga paminaw mo ha, ang mga lost nga tao, dili lang mga tao nga dili luwas. Naay mga Kristohanon may gala, nangawala spod sila spiritually. Look at their life, walay direction ilang kinabuhi karon. Bisag asa lang sila nag-adto ug bisag unsa lang ang ilahang ginabuhat. Higala pagbiyaan nimo ang Ginoo, wa joy padulngan kanang imuhang kinabuhi nimo. Walay direction, walay dalan, walay maayo nga dagan sa kinabuhi. Musa ikaw may higala paminaw mo, kanang imuhang pagsulay nga giatubang karon, gamay lang na kumpara kanang mubiya ka sa Ginoo. Pag mubiya ka, biyaan nimo ang Ginoo, mas mulala pagyud na siya. Busa dasigon ta mo karong hapon nga ayaw ninyo biyae ang Ginoo. Kay ikaw may gala dili makapugson sa Ginoo. Siya pay mo challenge og kanang pangutana sa imo, unsa may ikaw pun mubiya pug ka? Will you also go away? Salamat sa Ginoo, tama ang gitubag ni Peter. Lord, to whom shall we go? Asa man daw mo adto? Naman sa imuha ang mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Amen? In other words, may gala, asa man daw mo adto, Lord? Naman sa imuha ang panalangin. Naman sa imo ang kinabuhi. Dili mi mubiya sa imo ang Ginoo. Magpabilin mi sa imuha. Amen? Amen? Kana ang ako ang i-challenge para sa inyong tanan, may gala. So in conclusion, where will you go? Kitang tanan diri galakaw ta through the storms. Natay mga bagyo sa kinabuhi. Everyone faces disappointments. Pero kung maglisod na gani ang atong kinabuhi, may gala, dapat tama ang desisyon nga buhaton nimo. Ang question, may gala, kung lisod na ang dagan sa imong kinabuhi, unsa man, mubiya ka sa Ginoo or maglakaw gyapon ka kauban niya? Hello? Si Peter, naghimo siya og choice. Ang gingon ni Peter, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Karong hapon, you need to make yours pud. Maghimo pud ka og choice. Higala paminaw pa, kung anong ginayon na siya. Kaya abi ninyo mahigala no, karon, dili pa siguro ninyo dili pa siguro mo ma-challenge ani nga pangutana. Because wala pa siguro kay giatubang nga kalisod karon di sa imong kinabuhi. But sooner mga igsoon, magatubang ka og pagsulay. Pangutan-on ka, i-challenge ka ni Jesucristo. Unsa man mubiya na ka sa kuha? Unsa man biyaan ako nimo? Unsa man bulagan ako nimo?
Akong pangutana, asa man kamo adto? Kung biyaan nimo ang Ginoo, kung biyaan nimo ang iyang simbahan, kung biyaan nimo ang iyang dalan, kung di na ka maglakaw, magsubay sa iyang dalan, mapariha ka atong batanon nga nag-hike sa kabukiran. Nga abi niya, okay lang, bisan dili niya subayon ang katong dalan. Nagsalig siya sa iyang kaugalingon nga, hunahuna sa iyang kaugalingon mga higala, believing nga kaya niya dalhon ng iyang but in the end, nilala siya. Amen. Kitang tanan, kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. Busa dili nato biyaan ang Ginoo sa panahon nga maglisod ang ato ang kinabuhi. Amen. Duko atong mga ulo, piyo atong mga mata. Examine your life. Basin ang uban nato karong hapon, mga igsoon, basin karon ang uban ninyo kabiyaan unsa nga kanang hapit gusto na nimo biyaan ang Ginoo. Karon ang challenge sa Ginoo sa imuha, asa man kamo adto? Kinahanglan maghimo kag choice. Ang tama mga higala nga choice is, Lord, dili ta kabiyaan, dili ko mobiya sa imo. Nasa imuha ang tama nga dalan. Nasa imuha ang panalangin. Nasa imuha ang kinabuhi. Kung ikaw na backslide ka, nalayo ka sa Ginoo, balik sa Ginoo. Kung ikaw nagduha-duha ka, ikaw ang klase ng Kristiyano nga gaduha-duha sa iyang pulong, dalha ang imuhang pagduha-duha sa Ginoo. Kung ikaw naluya ka, adto kay Hesukristo, makakaplag ka o kapahulayan. Kung ikaw nawala ka, duol kay Hesukristo. Siya ang tag-iya, ang author sa kinabuhi. Nag-ingon siya, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Father in heaven, salamat sa imong pulong, salamat sa mensahe. Please move the invitation this afternoon. I pray, Lord, for your people this afternoon. Move upon their hearts. Wa ko kay balo unsa ang ilahang mga ginatubang diha sa ilang kinabuhi, unsa ilahang mga struggles sa ilang kinabuhi. But Lord, ikaw kay balo ka. Ikaw lang makatabang sa ilaha. Ikaw lang makatabang sa amuha. Kung unsa man ni Lord God ang mga ginaatubang sa imong mga anak karon. Maybe some of them are tempted to walk away. Maybe some of them, Lord God, are tempted nga mo magsalig sa ilahang kaugalingon nila. Father, I pray, help them to make a right choice. Na Lord, bisan nga lisod ang kinabuhi, tabangi ang imong mga katawhan diri to make a right choice and a right decision nga sila Ginoo magpabilin sila sa imo o magpadayon sila glakaw uban sa imo. I pray this in Jesus name. Pabilin lang ta sa pagduko sa itong mga ulo, ipiyo na sa itong mga mata, manindog tang tanan. Ang Diyos dili siya buta sa ato ang kinabuhi, dili siya buta sa ato ang mga atubang sa kinabuhi. Kay balo siya unsa ang imuhang ginaatubang, unsa ang imuhang ginatry o kaning overcome. Kay balo ang Ginoo ana igsoon. Kay balo siya. Karon mga higala, naay mga uban nga mga tao ning biya sa iyaha. Tungod kay lisod na. Ikaw dili ka pugson sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga ang imong paghigugma sa iyaha kay imuha gyud nga pinili. Gusto sa Ginoo nga ang paghigugma nimo, ang pagsunod nimo sa iyaha kay kanang free will gyud. Ikaw gyud ang mupili. Dili ka gusto i-control sa Ginoo. Dili ka gusto mga higala kanang i-manipulate sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, ikaw ang mupili sa iyaha. Willing ba nimo mga higala sundon ang iyahang mga mando? Willing ba nimo sundon ang iyahang kabubuton? Kay naay mga uban wala kadawat sa iyang mga pulong ning biya sila. Gusto lang silang panalangin, gusto lang silang milagro, gusto lang silang libre nga pagkaon, gusto lang sila mga higala.
anang ang mga butang, pero dili sila gusto og pagpangalagad, dili sila gusto og commitment, dili sila gusto og pagsunod sa Ginoo. Karong hapon mga igsoon, kung asa man ka karon diha sa imong kinabuhi, ayaw kawala. Kung ikaw may distansya ka, balik. Balik sa Ginoo. Kung ikaw nagsugod na ka og kanang tamak og lahi nga dalan, balik. Balik sa dalan nga gihatag sa Dios sa imo. Kay maurag yun ay tama. Ayaw salig sa imong kaugalingon. Ayaw katintal nga musunod ka, mubuhat ka sa imong kaugalingon nimo nga mga pamaagi. Kaya ang mahitabuan na matapos gyapon ka mahigala sa miserableng kinabuhi. Musalig ka sa Ginoo, musunod ka sa iya, ipakita ang imong gugma sa Dios. Devote your life to Jesus. And I believe mga higala, panalanginan ka sa Dios. Karon mga higala, mag-pray ta karong hapon, pangayo na to sa Ginoo yan tabang, base na distansya ka sa Ginoo, balik sa iya, base nagduha ka sa iyang pulong, dalha imong doubt diha sa Ginoo ug sugod sa pagsalig sa iyang pulong. Base naluya ka karon naay kapahulayan sa Ginoo, pangayua ang iyahang kapahulayan. Base nawala ka karon naa lang ang Ginoo duol sa imuha, dili siya layo sa imuha, balik sa Ginoo. Balik sa iya, muduol ka sa Ginoo, ayaw siya biyae mga higala, kay siya lang ang makatabang sa imuha. Kay kung mubiya ka sa Ginoo, sultian ta ka, wa na jud kay adtuan. Wa na jud kay adtuan. Kanang mga butang, mga tao nga nasa imong una-una, di na sila makatabang nimo. Karon mga higala, mag-pray ta, maghimo tag commitment sa Ginoo nga magpabilin ta sa iya. Will you make that commitment this afternoon? Step out mga higala.